At Task Force Butalid, binuo naman sa Tagum City para sa pagsasagawa ng malalimang investigasyon ukol sa pinakahuling kaso ng pagpatay sa isang mamamahayag doon. Ang detalye mula kay Joey De Lumpines ng PIA Davao Region. Binuo ngayon ang pulisya ng Tagum City ang Task Force Butalid upang mas mapabilis ang pagkilala at paghuli sa mga suspects sa pagbaril at pagpatay kay radio broadcaster Rogelio Butalid ng Radyo Natin alas 9 kaninang umaga. Nagpalabas ang 1,000 pisong pabuya si Mayor Alan Rellon ng Tagum para sa mga testigo na makapagbigay ng pahayag para kilalanin ang mga perpetrators. Right now, pipirmahan ko na po yung aking directive order addressed to the Chief of the Philippine National Police, Police Superintendent Di Castilla, at kasama po sa aking directive ay yung panawagan na i-create yung task group Tata Butalid na magkakandak ng immediate investigation, immediate and thorough investigation. At kung po pwede po ako ay maglaan ng reward sa makapag-identify until the apprehension sa mga suspect or mga perpetrators. Ikinalungkot ni Rellon ang pagkasawi ni Butalid na anyay kasama niya sa partido dahil tumakbo ito sa lokal na halalan bilang konsehal noong May 2013 elections, ngunit natalo. Kilalaan niya si Butalid bilang isang taong matatag sa kanyang paninindigan mula sa pagiging student leader noong dekada 80 hanggang sa maging konsehal ng Barangay Mangkilang, Tagum City at makasama niya sa partido. Hinamon din ni Rellon ang mga mamahayag ng Tagum na maging mas matatag at matapang sa malayang pamamahayag at magkaisa upang pigilin ang kultura ng karahasan na pilit niyang tinatanggal sa ilalim ng kanyang administrasyon. Batay sa paunang pagsisiyasat ng pulisya, binaril ng isa sa dalawang nakamotorsiklong suspect si Butalid habang pasakay ito sa kanyang motorsiklo matapos sa kanyang radio program sa Radyo Natin sa kanto ng Sobricari at Rojas Street sa Tagum City. Pinaputukan umano si Butalid ng 7 beses gamit ang .45 caliber pistol ng isa sa mga suspetsado na naka-bullcap ng blue na umano'y nagtagal pa ng ilang segundo at sinigurong napatay ang biktima. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang tunay na motibo sa krimen. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joey De Lumpines ng Philippine Information Agency Davao Region, nag-uulat.